Yo! It's been a while since my last video. It's been a few months actually. Pero may good reason ako. Ito, yung parang may balat ng mansanas sa braso ko. I like to say to people na nakipagsuntukan ako sa bear kaya may injury akong ganito. Medyo stupid, pero ang nangyari is feeling ko kaya ko mag-exhibition and I ended up na nabali yung dalawang buto ko dito. If you know anything about biology or anatomy, it's the radius and ulna bone. So they had to perform ORIF surgery. Naglagay sila yung bakal sa loob. So, I don't know. Sabi ng mga kapatid ko, Transformers na ako. Kailan daw ako magta-transform as a Lamborghini? In this video, short lang, pag-uusapan natin kung ano yung nangyari sa akin, experience ko in getting a free surgery dito sa Canada. Ano-ano yung mga kinover ng Alberta Health Services and yung insurance ko as an international student. Yo friends, this is EJ and I'm an international student dito sa Canada. This is not immigration advice. I'm just sharing my experiences. Always consult an immigration professional in planning and making any immigration decisions. Also, medyo graphic yung kwento. So, pasintabi. Unforgettable yung first Thanksgiving ko dito sa Canada kasi. Yeah. Na-accident ako nung October 9 somewhere sa Kananaskis habang namamasyal with my family here. So the accident happened. That was around 9:30 AM. Tinakbo ako sa Canmore, which is the longest 20-minute ride of my life. Nasa passenger seat ako, hawak ko tong braso ko, nakaganyan na. Medyo nakangiti pa ako eh. Tinatanong ko yung uncle ko kung ano yung worst case scenario. Puputulin na ba yung braso ko? Ini-imagine ko na yung buhay ko na wala na yung braso ko kasi alam ko naputol. Alam mo yung like, nasa daan kami tapos unti-unti ko nang tinatanggap na mawawalan na ako ng braso. Mawawalan na ako ng kamay. So, dinala ako sa Canmore General Hospital and tinignan nila yung Alberta Health Card ko. Yun lang. Next-ray na ako, tinusukan ng gamot na pampamanhid. Alam mo ba, tinitira ng mga ano dito. Fentanyl. Mabait yung mga nurse doon eh kasi sinabihan pa ako, it's not that bad. I've seen worse. Tapos hindi ko alam, nakalabas na pala yung buto ko. So walang orthopedic surgeon sa Canmore, kaya nirefer ako sa Banff Mineral Springs Hospital. Nandun kami ng mga around 12 PM. So yung timeline, 9:30 nangyari, tinakbo ako sa Canmore. Tapos inalagaan, may care na ginawa sa akin sa Canmore. Then tinakbo akong Banff Mineral Springs Hospital. Pagdating sa Banff Hospital, nakailang take na ako sa part na to kasi ang hirap i-pronounce ng Banff. Nahirapan ako. Pagdating ng Banff Hospital, andun na lahat ng records ko eh. So alam na nila yung nangyari and everything. Tapos, binigyan na ako agad ng room with the view. Alam mo yun? Aksidente ka na alis. The least you could have is a good view ng sa labas ng kwarto. Nung nasa room na ako, the usual stuff pinagawa, pinagbihis ako. First time ko magsuot ng yung hospital gown. Tapos kinuhanan ako ng blood pressure. Tapos ang taas-taas kasi yun nga feeling ko, aalisin na yung braso ko. Around 2 PM, binisita na ako nung surgeon ko, si Dr. Butchko, para i-brief ako dun sa gagawin sa akin. Yun nga, ORIF surgery. So, binawasan nila ng konti yung buto para, para saan yun. Tapos, naglagay sila ng metal plates in between para yun yung siguro mag-guide sa buto para straight yung, tubo niya. I don't know, if you know something about this, enlighten me. Nakakatawa kasi binibrief niya ako dun sa gagawin na surgery sa akin. Tapos, naka-brief lang din ako sa ilalim ng hospital gown. That joke over. Before 4 PM, dinala na ako sa holding area before surgery. Tapos, iba pa pala yung anesthesiologist. Iba pa pala yung yung naglalagay ng anesthesia. Iba pa pala yun. Tinusukan ako dito eh. May tinusok sa akin dito. Tapos namanhid na tong buong braso na to. Maya-maya dinala na ako sa operating room eh. Tapos nilagyan na ako ng anesthesia, na yung general anesthesia. Tapos nakatulog na ako. Nagising ako ng 5:30 PM, tapos balik na ako doon sa holding area eh. Akala ko hindi pa tapos. Ba't ako nandito ulit? Natapos na pala. Mabigat na yung braso ko kasi nilagyan nila ng fiberglass, tapos yung balot na gano'n, tapos diba? And nung binalik na ako sa room kasi mag-i-stay ako overnight, nandun yung kasama ko yung tita ko. Tapos tinatanong ko siya kung kano ba bayaran ko dito? And she was like, wala. Nalala ko kasi dati, na-hospital ako nung bata ako na for typhoid yata yun. Tapos na-confine din ako. And I remember na
sinasakitan din ng ulo yun kasi syempre pagka mamaya billing na, you scramble for those papers na kailangan mo, PhilHealth or kung MaxiCare man yun, even then may babayaran at babayaran ka pa rin. And nung nangyari to sa akin, I just rested easy, and it puts things into perspective din kung bakit ang daming nagsisipunta dito sa Canada, tapos ang reason nila is yung healthcare. Actually, mga Americans nga nagsisipunta dito for the healthcare. And I used to have these thoughts din naman kasi na pwede ka namang maging successful sa Pilipinas, pero we have policies around healthcare na that still can be improved, that can provide free healthcare for the masa, di ba? And hopefully it comes to that eventually. It's not all good dito. Syempre, yung case ko that time, emergency, kaya prioritize, di ba? Urgent. Pero yung mga mamatay-matay na hindi pa rin tinitignan ng doctor kasi may mga ibang mas prioritize. Meron ding shortage ng doctors dito sa Alberta ngayon. Pero back to my story kasi hindi pa tapos. Nung na-discharge na ako, meron pa ring aftercare. So, meron pa ring follow-up, check-up. After 2 months, kasama x-ray, tapos yung check-up, tapos recommendation, tapos kasama din yung physiotherapy para maibalik yung strength. Sayang lang hindi covered yung derma, kaya meron pa rin akong scars. Actually, pati yung mga gamot, hindi naman na-covered ng Alberta Health Services, pero covered siya ng SAIT. Health card tawag pero naka-print lang siya sa papel. Hindi niya kinover ng 100% yung cost ng prescription medicine ko. Pero it covered 80% ng cost. So that's still a lot. Also, if you can see, meron akong doon, yung clamp para sa phone. Kasi dyan ako nag-rely nung feeling ko nakaratay ako. Hindi ko magalaw yung braso ko, tapos ang bigat-bigat ng katawan kong gano'n. Actually, naka-recover naman na ish. According to my physiotherapist, nasa 80% na yung 80-90% na yung range of motion, which is good. Pwede na akong bumalik sa strength training na hindi naman totoo. But at least cleaner na ako na mag-play ulit ng gitara. And that's pretty much the scope of this episode. I just wanted to share with you yung naging experience ko. Hopefully, hindi mangyari sa inyo kasi although free ang healthcare, it sucks to get healthcare. Or ako lang kasi takot ako sa doktor. Also, if you're wondering kung pwedeng umuwi ng Pilipinas habang international student ka dito sa Canada, i-share ko sa next episode yung pinag-uwi ko ng Pilipinas. Tapos nagpakasal ako. Thank you so much for sticking around hanggang dito sa dulo ng episode. Hopefully, I get more time na mag-record pa ng episodes. And don't forget pala to like, subscribe, share, leave a comment. What are you curious about? Yung bagong proof of funds thing ba? Nagbabasa ako about it and mukhang nakap nga talaga yung number of students na pwedeng pumasok dito sa Canada. But there are other ways pa rin naman aside from being an international student. Yun lang. See you in the next one. Bye!